Sa ating pong patuloy na pag-unawa ng kabutihan ng Diyos, ang ating pag-aaralan, pinamagatan natin, Guilt and God. Ano nga ba ang relasyon ng budhi na inuusig at ang kabutihan ng Diyos? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo'y Diyos na umuunawa, nagpapatawad, maibigin, Diyos na madaling lapitan at Diyos na mabait. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at linisin niyo kami. At nais namin, Panginoon, marinig ang inyong tinig. Salamat po sa kalayaang sumamba. Salamat sa lusog na ibinibigay niyo sa bawat isa, sa lakas na aming tinatanggap mula sa inyo at kami nakakapagtipon-tipon para sa ganitong mga gawain. Inilalagay namin kayo, Panginoon, sa kalagitnaan namin, maging sa loob ng aming puso. Pumasok po kayo. Kayo ang maging tagapagsalita at gamutin niyo kami. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong liwanag, kapangyarihan, at lalo naming maunawa ang kahulugan ng iyong kabutihan. We commit everything to you, Father, asking that you speak, that you heal, that you move in our midst. We pray in the name of Jesus, your Son, our healer, our Savior, and friend. Amen. It is very important to understand man's guilt. Yung guilt ng tao, yung kanyang budhi na sinusurot siya, inuusig, lagi na lamang merong accusations. Man's guilt is a big problem because man, first and foremost, is full of guilt. Yung mga magulang na nagtatrabaho abroad ng matagal, merong guilt feelings na hindi sila kasama ng kanilang pamilya, kanilang anak, bagamat hindi naman nila kasalanan yon. In fact, nandun sila para sila ay magtrabaho at makapagbigay ng mas mabuting kinabukasan sa kanilang pamilya. Pag may sakit ang iyong mga magulang, hindi mo maalaga ang mabuti, meron kang guilt. Kahit na kuminsan kailangan wala ka doon dahil ikaw yung naghahanap buhay. Meron tayong mga nagawa noong pa, sinadya o hindi, mga pagkukulang, meron kang guilt. Lagi na lang ang tao, merong pag-uusig na nangyayari sa kanyang kalooban. At itong guilt na ito, madalas pinagmumula ng maraming psychological and mental illnesses. Dahil hati ka. Pag ang isang bagay hati, hindi siya balanse, magkakaroon ng sakit. Psalm 38 verse 4, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Kung mabigat magbuhat ng bagahe, kung mahirap magbuhat ng anumang bagay na binubuhat, isa sa mga pinakamahirap na buhatin yung bigat ng guilt o ng usig ng konsyensya. Guilt is a very heavy burden. Ezra 9:6, Ezra prayed, "Oh my God, I am too ashamed and disgraced to lift up my face to you, because our sins are higher than our heads, and our guilt has reached to the heavens." Shame associated with guilt is also a very heavy burden. At nakondisyon na tayo na laging mag-guilty. Kumisan mas relihiyoso ang tao, mas madaling mag-guilty. Na a-absent ka sa choir dahil may lagnat ka, nagigilty. Meron kang gustong gawin, naka-absent ka sa church, guilty. Lagi na lang may guilt. Ito ba talaga ang kagustuhan ng Diyos para sa atin? But man is prone to guilt as he is prone to sin. Kung gaano tayo kadaling magkasala, ganon tayo kadali ring mag-guilty. Now, sin can mean two things. One is doing wrong or wrongdoing. Yung talagang paggawa ng mali, paglabag sa kalooban ng Diyos, paggawa ng masama, yun ay pwedeng tawaging kasalanan. Genesis 6:5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Ang aga-aga pa lang after creation, nakita ng Diyos ang tao na lagi nilang masama ang takbo ng isip, masama ang gustong gawin, at laging may kasamaan na binabalak. Ito yung tinatawag nating kasalanan sa paggawa ng masama. Romans 7:19, sabi ni Paul, "For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing." And you think a grave criminal is saying this. No, it was Paul saying that. Sabi niya, tuwing gagawa ako ng mabuti, nakikita ko na lang ang nagagawa ko yung kabaligtaran, yung masama. Yung gusto kong gawing mabuti, hindi ko nagagawa. Yung ayaw kong gawing masama, yun naman ang nagagawa ko. In a matter of speaking, Paul was saying that sinning is almost natural to man.
Hindi original to man and the original that is in man, but it has become almost natural in man to sin. Paggawa ng masama. Meron pa pong isang tinatawag na sin. Yung hindi paggawa ng masama but missing the mark. Hindi mo naabot yung dapat abutin, kinapos ka, kinulang. Not bad, but not good enough. Tinatawag din yan kuminsan sa Bible na sin. Na sa Tagalog, lalo sa Southern Tagalog, yung word na sala, pinanggalingan ng pagkakasala, ibig sabihin, ay sumala. Binabato mo halimbawa yung prutas, ay sumala. Wala kang ginawang masama, kaya lang hindi ka tumama. Sabi, sumala ang sagot ko. Kaya sa Laguna, sa Batangas, pag may sinabi kami, tinanong ang sagot mo, sabi niya, imbes mali, sabihin, sala. Ibig sabihin, hindi tama, hindi bullseye. Yan din mga kapatid, isang uri ng tinatawag na kasalanan. Kaya hindi lahat ng kasalanan paggawa ng masama. Yung kinapos ka sa tama, less than perfect, less than what is desirable, tinatawag din yun na sin. Technically. Psalm 103 verse 14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. So yung pagkakasala mo, dahil alam at naaalala ng Diyos na, oo nga pala, alabok ka, hindi ka Diyos, hindi ka perfect, kinakapos ka. Meron kang good intentions, pero hindi laging natutupad. Pero ang tao na kondisyon na pati doon mag-guilty. Yung ginawa mo na ang magagawa mo, kaya lang hindi ka umabot, guilty pa. Ginawa na ang magagawa para sa exam, pero hindi pumasa, guilty pa. Yun yung nagkasala. Sumala ang sagot. Kaya hindi naman lahat ng pagkakasala ay pinagkakagiltihan dapat. Sinubok mo, hindi naman nangyari. Bakit ka ngayon guilty? Because we have been conditioned to feel guilty for all types of sins. Isaiah 64:6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. Sabi niya, ang ating pinakamabubuting gawa ay nagnimistulang maruraming basahan kung ihahambing sa kabutihan, kalinisan, kabanalan ng Diyos. O ginawa mo na yung best mo, pero talagang kahit best mo, pag hinambing yan sa Diyos, parang basahan eh. Hindi ibig sabihin na masama ka at basahan ka, pero pag ikinumpara sa kaluwalhatian ng Diyos, ano naman talaga ang masasabi mo at magagawa mong pwedeng itabi sa perfection ng Diyos? Kasi sabi, itong ating mga kasalanan na ito, pinagmumukha tayong walang kakwenta-kwenta. Itong ating mga kakulangan na ito, pinagmumukha tayong mga tuyong dahon na kung saan itaboy ng hangin ay doon na lang nagpupunta. So, dalawang uri ng pagkakasala. Kung minsan, nagkakasala sa'yo boyfriend mo dahil ba may ginawang masama sa'yo? Nagtaksil ba? Nagkaroon ng ibang girlfriend? Iniwang ka matapos ikaw ay pagsamantalahan? O nalimutan niya ang birthday mo? Sala. Hindi tinamaan. Pero may attempt. Dapat kinikilala natin yung pagkakaiba ng dalawa na yun. Kung minsan, ang bilis-bilis natin mag-condemn ng tao dahil nagkasala. Pero yung pagkakasala pala, kinapos. Hindi naman intensyon na gumawa ng mali. Dapat naunawa. Sa pagkilala natin sa kasalanan ng kapwa at sa kasalanan din natin. One of man's gravest burdens is guilt, as we've already mentioned. One of man's gravest bondages is guilt. Isa sa mga pinakamalalang pagkakagapos ng tao ay yung pagkakatali niya sa usig ng budhi, sa konsyensya. Psalm 51:3, for I know my transgressions, and my sin is always before me. Ang hirap nun. Lagi mong naaalala, nagugunita, nakikita ang iyong kasalanan, ang iyong pagkukulang. Isaiah 1:4, a sinful nation, a people loaded with guilt. Isang description ng bayan ng Israel, isa daw makasalanang bansa, isang lahi na punong-puno ng pag-uusig ng kanilang sariling budhi. That is our short, refreshing look at guilt. Man's guilt. How about God on guilt? Ano ba ang attitude ng Diyos, turo ng Diyos
At ano ba ang ginagawa at ginawa na ng Diyos tungkol dyan sa pag-uusig ng budhi ng tao? Unang-una, God created man innocent, guilt-free. Yun ang original. Huwag kayong masyadong bababat dun sa sinasabing original sin. Yung sinasabing, in sin my mother conceived me, na sinasabi ni David. Yung in sin my mother conceived me could be a figure of speech. Na sinasabi niyang, well, ano man ang pagsisikap ko at pagtatangkay, hindi ko kayang abutin dahil ako'y tao lang. Dahil alikabok lang. Dahil sa pagkakasala o pagiging kulang, pagiging sala, yun ang nature ng nanay ko at yun din ang nature ko. Kung minsan, sobrang nating nape-play up yung in sin my mother conceived me, na ang tingin na natin sa tao, likas sa kanya at natural sa kanya yung kasalanan na parang kasabay ng creation. Hindi yun totoo. God created man guilt-free. Ang original man, ang original creation, ang tao'y malinis ang budhi. Genesis 2:25, the man and his wife were both naked and they felt no shame. Bagamat si Adan at si Eva noon ay walang damit, wala silang naramdamang hiya. Kasi walang mali siya, walang dumi ng isip, at walang maruming interpretasyon maging sa kalagayan nila na sila'y hubad. Even si Satanas, even Satan began innocent and righteous. The reference is Ezekiel 28:15, believed by many theologians as referring to Satan, you were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness was found in you. Kahit siya, originally, walang kasalanan at hindi masama. Anong himala ang nangyayari at misteryo, negative na himala ang tinutukoy natin, na pumasok yung kasalanan? That is not our topic now. But don't ever think that you are sinful naturally. That you were inborn sinful and that you were born to sin. That is a lie. Truth is, we were created perfect. And we can always recreate that moment and that instance of perfection through the work of Jesus. So we were born without the concept of sin and guilt, but sin and guilt came into the picture. Pero tingnan ninyo mga kapatid kung gaano kabait ang Diyos. Nung si Adan at si Eva ay nilikha, sinabing, huwag niyong kakainin itong bawal na prutas. At oras sa kainin niyo yan, patay kayong dalawa. You will die. Kinain ni Eva at ni Adan ang prutas, pinatay ba sila ng Diyos? Hindi. Sila ang unang-unang recipient ng kabaitan, kabutihan, paglilinis, at pagtatanggol ng Diyos mula sa kanilang sariling mga kamalian. At dahil nabuksan ang mata nila sa mali siya at kasalanan, dahil sa paggawa nila ng mali, ngayon nahihiya na sila'y hubad. Nagkaroon na sila ng hiya. Hiya na naglalayo sa isa't isa, dahil nagtatago na sila, at hiya na naglayo sa kanila sa Diyos. Kaya no ang Diyos ay bumalik sa halamanan, hinahanap niya ang dalawa. Nasaan kayo? Nagtatago po kami dahil kami hubo-tabo. Diba? Wala silang saplot, wala silang damit. At sabi ng Lord, sinong may sabi sa inyong hubad kayo? Kinain niyo yung bawal na prutas, ano? Pinatay ba sila ng Diyos? No. What did God do? God covered man's nakedness and guilt. God covered Adam and Eve with animal skins. Nahihiya pala kayong hubad kayo. Genesis 3:21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Kung meron sa ating hindi lubos na nakaka-appreciate ng kabaitan ng Diyos, balikan nyo itong kasaysayan. Kauna-unahang kasalanan, kauna-unahang pagkakamali na pinatawan ng sentensyang kamatayan, dapat, nung nangyari na ang ginawa ng Diyos, gumawa pa siya ng damit para sa mga taong itong ngayon ay ikinahihiya na ang kanilang pagiging hubad. An animal had to be killed to take the skin to turn them into garments. So there was a blood and an animal sacrifice for the covering of sin. Na kung inyo ifa-fast forward, there was another sacrifice, the Lamb of God, the Son of God Himself, shedding His blood as a covering for sin.
Kita nyo yung plano ng Biblia mula simula. Meron na agad na template kung paano yung kasalanan ay tatakpan. Hindi konsentidero ang Diyos. Mabait lang talaga. Nagkaroon naman ng consequences yung mga kasalanan nila eh. Kailangan na silang magbungkal ng lupa para tumubo ito. Nagkaroon ng mga tinik yung lupa. Magiging mahirap para kay Ebang manganak. Pero hindi sila pinatay. Sa kabaligtaran, itinahi pa sila ng damit. Think of a parent na nag-utos sa isang anak, ganitong gagawin mo, pagka hindi, lagot ka sa akin, tapos hindi nagawa, itinahi mo pa ng damit pagkatapos. Sometimes, ang ikinalulungkot ko, sobrang ipinipaint ng religion ang Diyos na malupit. Religion paints a very cruel face of God that we now fear God. Pero balikan mo lang yung mga kwento, hindi mo kailangang ibahin, basahin mo lang uli. Makikita mo, ang bait. Hindi ba ipaliwanag ang kabaitan? Sa halip na sabihin, ngayon, nakahubad kayo, pasensya kayo, magtiis kayo ngayon, magdusa kayo, which is our nature, ha? Pag may hindi sumunod sa payo natin, hindi nakinig sa atin, gaganunin natin. Ang Diyos, itinahi sila ng damit. Si Cain committed the first recorded murder. Kasuklam-suklam na kasalanan. Ginawa niya sa kanyang kapatid. Di ba, karimari-marim na gawin ito? Anong ginawa ng Diyos kay Cain nung nagkasala? When Cain sinned, God covered Cain with a mark of protection. Genesis 4:15. But the Lord said to him, not so. If anyone kills Cain, he will suffer vengeance 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Pinatay na yung kapatid, nag-alala pa si Cain, naku po, paano yan, gagantihan ako ng mga tao. So obviously, may mga tao pa sa banda-banda ron. Kung sa sila nagmula, ibang topic na naman yan. At hindi yan ang topic natin ngayon. Pero ang mahalaga, sabi ni Cain, paano po ako niyan? Papalayasin ako dito sa paraiso. Kung patayin ako ng mga tao dahil alam na nakagawa ako ng mali. Minarkahan pa ng Diyos si Cain sa kanyang noo. At sinabing, sino man ang gagalaw sa kanya, meron siyang tatak ng proteksyon, 7 times na dilubyo ang babalik sa kanya. Instead of killing Cain because he killed his brother, God saves him and gives him protection. Yan ang Diyos natin. Ngayon, kung nagsasabi yung hindi, dapat pinatay niya si Adan at si Eva. Dapat tinupad niya yung sinabi niya. Dapat pinatay din niya si Cain. Pag nagkasala kayo, willing din kayo na gano'n ang gawin sa inyo ng Diyos. Diba? Salamat na lang at dinamitan pa yung nahubaran at nilagyan pa ng proteksyon yung nagkamali. Kasi ang totoo, mga kapatid, kayo at ako si Adan, si Eva at si Cain. Tayo ang nakikinabang sa kabaitan ng Diyos. Ang buti-buti niya sa atin. That God is a kind, loving, and accommodating God. At parang hindi pa yun sapat. At lahat ng kabaitan at kabutihan ng Diyos na ipinakita niya sa buong kasaysayan ng Old Testament, pinerfect pa niya ito ng tinatawag na nating New Testament times. Because God covered again and completely man's guilt through the Jesus sacrifice. Hindi na lang animal sacrifice na kinuha yung dugo at balat at itinakip doon sa nagkasalang tao. Ngayon, dugo na at laman ng Panginoong Hesus ang ibinayad sa kasalanan. Perfect na ang bayad. Perfect na ang paglilinis. 1 John 2:2, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Sinasabi ni John sa kanyang reader, si Jesus ang kumpleto, perfecto at walang kabawas-bawas na bayad sa lahat ng kasalanan. At hindi lang sa kasalanan nating mga Kristiyano, hindi lang kasalanan ng mga Hudyo bilang isang bansa, kasalanan ng lahat ng tao sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, kayang bayaran at linisin ng dugo ni Kristo. The blood of Jesus is enough to cleanse all sin of all people, of all times, and all places. Kindness that is enough for everyone. Kung minsan, maawain ka, may pulubi, kumakatok sa kotse mo, nakahinto ka sa traffic, bibigyan mo ng limos, biglang may dumating na 10 uli, ay,
Go na tayo, go! Ang dami na nito. Because your kindness is good for only one. Or two. Pero pag naging 20, hindi na. Pero yung kindness ng Diyos, good for all. For all people, for all time. Hebrews 10:10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Minsan lang para sa lahat. We have to understand and appreciate the goodness of God. The goodness that said, you will die when you eat it, at kung nung kinain na, hindi pinatay. Kindness. Sasabihin nyo, hindi yan justice. But you know, when you want God to be just to others, then God has to be just to you also. And who can withstand and who can stand before the justice of God? So salamat na lang, God can be just, but most of the time, God is merciful. Habag ang pinapairal, hindi katarungan. Sa katarungan kasi, lahat na nagkasala, nagbabayad. Tapos lagi kang humihingi ng katarungan, kung sa'yo i-apply, willing ba tayo? Kaya ba nating bayaran ang lahat ng kasalanan natin? Again, concerning God on guilt, God covers man's guilt with forgiveness. Pinapatawad. Siya naman ang creator ng lahat, ng buhay, ng heaven and earth. Kung gusto ka ba niyang patawarin, hindi siya ang bahala. May kalugihan ba tayo pag pinatawad yung kapwa natin? Ang Diyos naman ang pinanggalingan ng lahat. Kung may ninakaw siya, sa Diyos ninakaw. Kung may pinatay siya, Diyos ang nagbigay ng buhay na yon. So pag pinatawad siya ng Diyos, perfect yung patawad na yon. Because God has all the right, as source and creator and giver of all things, to forgive. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Sa pamamagitan daw ni Jesus ay meron tayong kaligtasan dahil tayo ay napapatawad ayon sa mayamang kabutihan ng Diyos. Acts 13:38, therefore my brothers, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Ang ginagawa ng mga nangangaral, hindi sila nagtuturong dapat kang maligtas. Tinuturo nila, ligtas ka na. Salvation is proclaimed. Forgiveness is proclaimed. Ano ba yung pinoproclaim? Yung naganap na. Kaya sila Emilio Aguinaldo, nung nag-proclaim ng Philippine independence from Spain sa Kawit, Cavite, noong June 12, 1898. Kasi nanalo na sila sa labanan. Kaya nila na-proclaim. Alam nga naman, hindi ka pa nanalo, mag-proclaim ka na. So, ang ipinoproclaim ngayon natin, pag pupunta tayo sa mga tao, that people are forgiven in the name of the Lord. That they only have to understand it, accept it, believe in it, and it becomes their power. You have to proclaim it, that you are saved in Christ, believe in it and accept it. Because the work of Jesus is already done. Salvation and redemption is already earned. It just has to be announced. The people who have been saved by the blood of Jesus must know the work of Jesus and apply the power of that work on their personal lives. God covers man's guilt with cleansing. Hindi ka lang naman tinakpan na marumi pa rin nililinis. Hebrews 10:22, let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Look, you are not being cleansed from sin because you're already cleansed by the blood of Jesus from sin. But now the proclamation is to cleanse you from a guilty conscience. Dahil marami pong tao napatawad na ng Diyos, pero hindi pa nila napapatawad ang sarili nila. Maraming tao, laging nakalaan ng pagpapatawad ng Diyos, pero sila mismo ayaw nilang patawarin ang sarili nila. Kaya sila nagpepenitensya, kaya sila namamanata, kaya sila nagpapahirap sa sarili, kaya hindi sila kakain ng ganito, ng ganon, pag Biyernes, kaya magsusuot sila ng magaspang kung ganitong araw o ganong holiday, kasi pinaparusahan nila ang kanilang sarili. Samantalang binibigyan na sila ng kalinisan from a guilty conscience.
Anong ibig sabihin ng lahat ng pahirap sa sariling ito? Because you still feel guilty. And you're trying to earn God's forgiveness. Or you're trying to earn points so that you'll be forgiven. Thinking that God is cruel, that with every suffering that you go through, it's easier for God to forgive you. But God already forgave everybody in Christ Jesus. Hindi na kailangang buhatin at dalhin yung guilt na yan. Kasi wala na yan. At hindi na kailangan pang i-earn yung salvation because Jesus earned it. When He died on the cross, He said, "It is finished." Tapos na. Wala ka nang pwedeng idagdag o ibawas. Perfect na. Ang kailangan na lang sabihin sa mga tao, alam mo ba, save ka? Sinave ka na ni Kristo. Tanggapin mo siya sa puso mo. Tanggapin mo yung salvation na yan. Tapos na yan eh. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Bakit ka pa nagigilty? Ba't bayad ka pa ng bayad para mabawasan ang kasalanan mo? Tapos na yan. Ang kailangan mong gawin ngayon, tapusin yung guilt feelings mo. Kung merong malaking pandaraya si Satanas, hindi yung dinadaya ka para magkasala. Yung dinadaya ka to feel guilty for a sin that Christ already paid for on the cross. Kahit nagawa mo palang last month yon, kasama yon sa binayaran ni Kristo almost 2,000 years ago. And for you to continuously feel guilty about that, that is the biggest deception. Kailangan makalaya. It is truth that sets free. Sa palagay nyo, bakit mamamatay si Jesus tapos ikaw feeling guilty pa rin dyan? Kahit ano pa yung ginawa mo. May mga babaeng nagkamali, nag-abort dahil tinakbuhan ng boyfriend. Nawala ang kanyang katuwang dapat sa pananagutang ito. Hindi yun magandang gawin. Pero kung nangyari na, it is charged to the cross. Charge it to the cross. Receive God's forgiveness that was already given to you even before the act was done. And then, be cleansed of guilty feelings. That is what it means to be free. It is not a license to sin again. It is just a privilege to be free from the guilt of sin because Jesus died for that sin as well. Nagkamali ka, doktor ka, yung inoperahan mo namatay. Merong mga ganon, nagigilty forever. Sinadya mo matindi, nagkamali ka, oh, you did your best. Bring it at the feet of Jesus. Jesus died for that. Napabayaan mo ang trabaho mo, may mga namatay, nasunog ang buong neighborhood nyo dahil sa kaartihan mo pakandi-kandila ka pa pag natutulog. Ang dami namatay, so guilty ka. Anong gagawin mo? Buong buhay ka magigilty? Remember that Jesus also died for that. Kaya napakalaki ng kahulugan ng kamatayan ni Jesus. That we have to proclaim that freedom from guilt. The forgiveness was already earned. It only has to be announced. Kaya napakalaki ng work ng evangelism. Not to work so that people would be saved, but to tell them that they are already saved. They just have to accept the salvation offered by the Lord. So God covers man's guilt with cleansing. Hebrews 10:22, napaka-importanting balik-balikan. Let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Ano ang bumabagabag sa inyo, kapatid, hanggang ngayon? Guilty pa kayo? Sayang ang dugo ni Kristo. Sayang ang pagbubuhat niya at pagpapasan sa krus. Kung papasanin niyo pa yan, samantalang sinabi niya, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest." Magpahinga na kayo. Tama na yung pagpaparusa sa sarili. Tama na yung pagpapahirap sa sarili. O, tama na ang pagpapahirap sa kapwa. Hindi ka pinag-aral ng mga magulang mo noon, hindi ka paborito, pero ngayon ikaw na yung may kaya, ikaw na yung may pera. Iniinggit-inggit mo yung mga kapatid mo, tinitikis-tikis mo yung mga magulang mong, see what you get, kasi hindi nyo ako inalagaan. Dapat tama na rin yun. Kasi kung tama na ang pagpapahirap sa ating sarili, dapat tama na rin ang pagpapahirap sa kapwa. Kung gusto nating makalaya tayo from guilty feelings, palayain na rin natin yung mga iba nagka-atraso at nagkamali sa atin.
But you know, human nature, ipinagdiriwang natin ang pagganti. Gustong-gusto nating gumaganti. Kaya may nang api sa yung kapitbahay nung ikaw mahirap pa lang, pero ngayon, ang laki-laki na ng sweldo mo sa Dubai. Ang TV mo kasi laki ng basketball court. At binging-bingi na sila sa lakas ng mga components mo at mga tugtog-tugtog. At talagang iniinggit-inggit mo sila. Isang uri ng pagpapahirap. Kita nyo, inapi nyo ako noon, tingnan nyo ako ngayon. Gaano karami mga kapatid ang nagbibihis ng maganda dahil gusto nyong i-glorify ang Diyos at maganda kayo o nang iinggit lang kayo ng kapwa. Lalong-lalo yung mga may atraso sa inyo. Kaya makikita nyo sa mga probinsya, palakihan ng bahay. Para yung mga bahay nagmumurahan. Hoy, mas maganda ako sa'yo, mas maganda ako sa'yo. Kung minsan yung mga yon, may mga sakit at hapdi na matagal na yung noon pa. Ngayon, kapera lang ngayon, nakaka-afford maghiganti. Pero kung gusto nating matigil yan, matigil yung pagbubuhat natin ng guilt, pagpahingahin na rin natin yung mga ginagantihan natin. Lalo't malinaw na naman sa kanila na nagkamali sila sa atin. Tama na, pahinga na. Hindi na uso yung mga ganyang bagay. Because God also covers our guilt with forgetting. Nililimot na rin niya yan. Hebrews 8:12, "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." Huwag na nating gunitain pa yung mga kasalanan natin at huwag na rin nating alalahanin yung kasalanan ng iba. Kahit siya ang may kasalanan, habang hindi mo pa pinapatawad, pinapag-guilty mo pa, nahihirapan ka rin. Hindi ka rin mapapahinga. At sa totoo nun, dahil likas sa'yo ang pagiging maka-Diyos, hindi likas ang pagiging masama. Pag may gumawa sa'yo ng mali at ginagantihan mo, ang totoo, may namamatay din na bahagi ng puso mo habang pinapatay mo siya. Nasasaktan ka rin habang sinasaktan mo siya. So why do that? Di ba ang kanta ni Karen Carpenter, "Can't we stop hurting each other?" Dapat tama na. Maraming nagpapasakitan, mag-asawa nagkamali sa isa't isa. Ang tagal-tagal lang naggagantihan. Sa parinig, sa mga pasaring, dapat tama na. Psalm 103 verse 12, "As far as the east is from the west, so far He has removed our transgressions from us." Nasukat niyo na ba kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran? Ganon daw kalayo itinataboy ng Diyos ang kasalanan natin mula sa atin. Hindi yung lagi niyang ipinapakita, etong kasalanan mo, etong kasalanan mo. Laging may pag-guilty feelings. It's an illusion, it's a lie, it's a deception that you are still guilty. Jesus died for our sins. Jesus paid for all our sins, big and small. God gives a man a new heart and a new spirit. Ezekiel 11:19, "I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh." Hindi na kayo dapat humingi ng heart of flesh. Ibinigay na. Ang tanong lang, baka naman binigyan na tayo ng heart of flesh. Pinagpipilitan nyo pa rin kumisang magmatigas at gamitin yung heart of stone. Choice nyo yon. May freedom of choice tayo. Pero kung gusto nyo ang pairalin, ang gamitin yung pusong malambot, maibigin, mapagpatawad, posible at pwedeng-pwede. At sa katunayan, yun ang gusto ng Diyos. Dahil kung hindi yun ang gusto niya, ba't niya tayo bibigyan ng bagong puso? So, binigyan ka na, gamitin mo na lang. Pusong maka-Diyos, pusong malambot, pusong maibigin. Titus 3:5, He saved us. Not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Bago na ang sino mang nasa Panginoon. Tapos na yung pagiging bago niya. Pero meron siyang luma at dating sarili na pwede niyang balik-balikan. Once more, it is your choice. Pero bakit babalikan mo yung pinalitan na ng Diyos? Kaya nga pinalitan, mali-mali. May ipinalit ng bago, ba't hindi yun ang palakasin?
Bakit hindi yun ang gamitin? Kasi lagi naman tayo nagdadalawang loob eh. Gusto mong maging mabait, gusto mong maging masungit. Choice mo yun eh. Ba't mo naman pipiliing maging masungit? Pwede ka magpatawad, pwedeng hindi. Ba't mo naman pipiliing hindi? Eh kung hindi ka rin patawarin ng Diyos. Dahil sabi, pag nagpapatawad ka, patatawarin ka. Pero pag hindi ka nagpapatawad, di ka rin patatawarin. So pag hindi ka napatawad, choice mo yun. Kasi hindi ka nagpatawad. We've got to totally understand how the goodness of God operates. So we do seek and receive God's forgiveness. Matthew 6:12, forgive us our debts. Ipatawad na lang. Hindi ko na po mababayaran, patawarin nyo na lang. At ang daming example sa Bible lang, hindi nabayarang utang, pinatawad na lang. Tapos matapos siyang patawarin, yung may utang sa kanya, siningil. Kaya, siningil siya uli sa utang na dapat sana ipinatawad na sa kanya. Seek and always receive God's covering. Isaiah 61:10, I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness. Dapat akong laging magpasalamat, ikinalulugod ko na binihisan ako ng Diyos ng kaligtasan, at hindi lang ako binihisan, dinagdagan pa ng mga dekorasyon ng righteousness. Kahit sa totoo lang, hindi naman ako talaga laging righteous. Pero ginagawa ng Diyos, mukha kang righteous, dahil yun ang gusto niyang makita sa'yo. Napakahalaga. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin, meaning Jesus, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Pinagpalit ng Diyos ang posisyon. Ang anak niyang malinis, pinadumi, kasi yung dumi mo, pinapunta sa Kanya. Ikaw naman pinalinis dahil yung linis ni Jesus inilagay sa'yo. Grasya ng Diyos. Kaya wala nang may karapatan magsabi pag marumi ka. Kasi kinuha lahat ni Jesus. Forgive yourself. If there's something that you have to forgive yourself for. Ano ba ang pag naaalala natin, nanghihinayang tayo? Yun ang pinakamababaw. Hanggang tayo ay magsisi, hanggang tayo ay malungkot, madepressed. Kung natapos na, tapos na, charge it to the cross. Kilalanin lang na pagkakamali yun, aminin, ihingi ng tawad. Psalm 32 verse 5, Then I acknowledge my sin to you, and you did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Kailangan lang ilapit, tanggapin, ihingi ng tawad. And no questions asked, God forgives. Kung minsan ayaw natin yun kasi may mga tao gusto nating parusahan sila ng Diyos eh. But that is the truth. God forgives. And God teaches us to forgive so we too can be forgiven. Romans 8:1, Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation. Ang isa sa mga pinaka-nakakalungkot na sakit ng maraming Kristiyano, they condemn each other. Binabantayan ang pagkakamali ng kapwa, pagkakamali ni ganun, pagkakamali ni ganyan, tapos siraan ng siraan, bistuhan ng bistuhan. Sinasabi, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Kasi even that is charged to the cross. Kung ayaw nyo nun dahil maluwag ang Diyos sa iba, pahigpitan nyo, pero ganun din siya sa inyo, magiging mahigpit din. For with the judgment you pronounce, you will be judged, sabi sa Bible. And the measure you give is the measure you get. Pwede naman kayo maging mahigpit. Singilin nyo lahat ang pautang, usigin nyo lahat ang kasalanan. Maging handa lang kayo na pag kayo nagkasala at nagkautang, usigin din kayo ng Diyos at singilin din kayo ng walang patawad. Pero habang kailangan mo at gusto ang patawad ng Diyos, ibigay mo rin yan sa iyong kapwa. Yan ang dapat ituwid sa maraming mga sinasabing born-again Christians. Ang hilig umungkat ng pagkakamali ng kapwa. Ang hilig sumilip sa kasalanan ng kapwa. Lalo naglilingkod, nasa choir, Bible study teacher o preacher, laging pinalalaki ng mga tao yung kasalanan.
So we punish people for serving in the church. Anong ginagawa mong moral lesson? Huwag ka na lang magturo, huwag kang mag-preach, huwag kang kumanta nang hindi ka makita. Eh yung kasing mga walang ginagawa, yun ang nanguusig. Kasi wala nga ginagawa, di binibigyan ni Satanas ng magagawa. Kahit anong makita nyo, hindi kayo Diyos, huwag kayo mang-usig. Meron pang nagsasabi, bakit po pinapapasok nyo dito? Ba't pinapaworship nyo? Masama yan. Eh mabuti nga para magkaroon siya ng pagkakataong magbagong loob. Alam nga namang ipuwera mo lahat dito yung makasalanan, di walang natira, pati pastor, puwera. Lahat naman ng tao ay nagkakamali, nagkakasala, kulang, kaya nga nagtutulungan para pagalingin ang isa't isa sa tulong ng Diyos. Dapat wala kang illusion about what the church is. The church is not a display window for perfect people. The church is a hospital for those who are sick. So naturally, we are sick. That's why we're here. Because if you are not sick, you don't need God. Don't come here. So, pagka sinimulan mo yung ganon, hindi yun pagkonsinti sa mali. Sinusunod mo lang yung example ng Diyos kasi hindi naman siya pwede magkamali. Si Adan at si Eva hindi pinatay, si Cain ipinrotect. Sabihin nyo sa Diyos na mali siya, pero mag-isa kayo magsabi nun, hindi ko sasabihin sa kanya yun. So, kung yun ang paraan ng Diyos, dapat yun din ang paraan natin. Huwag kayong mas mahigpit pa sa Diyos. Yung mga sobrang mga stricto, yung mga sobrang mga purist, kadaramihan yan namang may itinatagong baho. Tinatakpan nila ng very solemn and very formal and very godly appearance. Yung pala may mga lihim. No? Kadalasan, hindi naman lahat. Yung masyadong maarte, masyadong maselan, kadalasan yan ng maraming mga demonyong nakatira sa katawan. Nasa pagpipilit nilang mag-project ng isang holy image, kaya nagiging ganon sila. But you don't need to pretend. God knows. At pagka ang church, ang mga anak ng Diyos, hindi mapang-usig sa isa't isa, we will all relax. Then we will all be able to tell each other our aches, our sorrows and pains, and we're able to pray for each other, to forgive each other, and accept each other. Yun pa lang ang tunay na fellowship eh. Yun pa lang. Napaka-importante na wala ng condemnation. Kung wala na, why do we condemn each other? It's God's business, not ours. 1 John 3:19-22. This then is how we set our hearts at rest in His presence whenever our hearts condemn us. Ang ganda ng verse, ha? Sabi, ito dapat ang gawin natin tuwing tayo inuusig ng sarili nating puso. For God is greater than our hearts, and He knows everything. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Kabaligtaran, if our hearts condemn us, we are not confident. And we receive from Him anything we ask, because we obey His commands and do what pleases Him. So the Bible recognizes that we condemn our own selves whenever our hearts condemn us. Sabi, remember that you should not allow it to do so. Because God is greater than our hearts. If the heart condemns, God doesn't. And since God is greater, then God's way should be our way. Mas mabait ang Diyos kaysa sarili nating puso. Minsan mas malupit tayo sa ating sarili kaysa yung Diyos na mabait sa atin. And what are the fruits of freedom from guilt? Binanggit sa binasa natin, obedience to God. Yan ang gusto ko idiin. Because you are free from guilt, it doesn't mean that now you will commit every wrong thing. Now you will obey God. Sa pasalamat mo na lang sa Diyos na kinuha yung bigat mo, pinatawad ka, nilinis ka, susunod ka na. Sa pagtanaw mo na lang ng utang na loob. At hindi lang yon. Dahil kung ganito kabait ang Diyos, mamamahal mo talaga. At kung mahal mo ang Diyos, kaligayahang sumunod, hindi pagdurusa. Dahil ganap ang iyong pagtitiwala at alam mong tama siya. Ang dapat nating siyasatin, nagmamahal nga ba tayo sa Diyos? It must be an intellectual, a spiritual, and even an emotional attachment to God. Kasi alam mo mabait. May mga Kristiyano naman nakasulat pa sa t-shirt, God saw what you did. Parang wow naman. Nakakatakot naman na Diyos yan.
Pero ikaw naman, alam mo yung mga verses na mo, yes. And in spite of everything that God saw, God receives me and God believes in me and God loves me. Thank God. Pero pag nakinig ka doon sa mga yon, guilt ang aatupagin mo. Lagi kang kulang, lagi kang mali, lagi ka na lamang na nagdurusa. It's not God's plan for you. That's not what the church is for. At ang sinasabi diyan, pag talagang naintindihan mo yung kabutihan ng Diyos, you are committed to giving God pleasure. Ang bait niya di ang bait mo rin. Ang nice niya sa iyo di ang nice mo rin sa Kanya. At isa diyan na hinihingi ng Diyos, kung talagang tumatanaw ka sa Kanya, forgive others. Kasi kung gaano Kanya kamahal, mahal din niya yung kapwa mo. Kaya sinasabi niya, patawarin mo na lang. At hindi lang yun, pag hinihingi ng Diyos sa iyo na patawarin mo yung kapwa mo, ang totoo, ikaw yung number 1 niyang mahal para makalaya ka na rin sa bigat ng galit mo at sama ng loob na nakatanim sa iyong puso na ikaw din na nagdurusa dahil doon. Sabi niya, patawarin mo. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. In Matthew 6:12, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. My brothers and sisters, set people free from guilt. Lahat na nagkamali sa inyo at nagkasala, lalo't alam na nila yon at nahihirapan na nga ang loob nila, palayain nyo na. Huwag kayong malis dito ngayong araw na to na hindi nyo pa pinalaya. Dahil sayang lang oras nyo at oras ko. Ganon din lang pala. Uuwi ka rin, pareho lang. Kailangan magpalaya tayo ng mga tao. Sabihin nyo man sa kanila yun o hindi. Pag sa spirito nyo, pinalaya nyo na, mararamdaman nila yun. At magbubukas na ang grasya ng langit para sa kanila. Na kumisan yun nga ang ayaw natin mangyari. Di ba? Pero ibigay na natin. Bakit? Kasi binibigay naman sa atin ng Diyos. Ang bait ng Diyos, the best way to thank Him, maging mabait ka rin. Dahil hindi mo pwedeng sabihin, Lord, salamat ang bait niyo, tapos ikaw hindi ka mabait. Hindi ka nagpapasalamat, buka lang ng bibig mo. Hindi taos puso. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And let me repeat, unang-una, forgive yourself. Move on. Life was never perfect. It will never be perfect in this world. So move on. Sabi ni Paul, one thing I do, hindi ko na nililingon yung nakaraan. Ang inaatikaso ko na lang yung darating pa. Yung tapos, tapos na. Pag lagi kong binabalikan yon, ibig sabihin, hindi ako nakaka-forward because I move backward. Sabi niya, I move ahead, I move forward. Nakita niyo yung isa sa pinakamagagandang kwento ng Panginoong Jesus tungkol sa pagpapatawad, yung tungkol sa tinatawag na prodigal son. Yung anak na humingi ng mana niya, nilustay abroad, gumastos ng takot-takot, nagkadahirap-hirap, bumalik sa tatay, namamasukan na lang nakatulong kasi hindi na niya deserve maging anak muli. Pero malayo pa siya, niyakap na nung ama, binigyan ng singsing, binigyan ng balabal, ng sandalyas, ipinag-party pa. Luke 15:21-23. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Alam niyo, isang anak na laging tuwid, mabait, nasa bahay, nung malaman niya na may party sa kanila dahil dumating yung kapatid niya na naglustay, ayaw niyang pumasok, ayaw niyang makikain, ayaw niyang makisaya. Marami sa ating Kristiyano ganun. Gusto natin yung kapatid natin nagkamali, parusahan ng Diyos. Gusto natin huwag patawarin, paghirapin, pagapanging parang ahas, etc. etc. That's not God's way. Sa dami na lang ng binigay ko sa inyong halimbawa mula kay Adan at kay Eva at kay Cain, hanggang dito sa prodigal son, the style of God is to forgive. It should be our style towards others because it's God's style towards us. So magpatawad.
carefully study God's track record from Adam and Eve, from Cain, even from David, even from Peter who denied the Lord, and now the prodigal son, because they are all like us. Sila ay tayo rin. Sa totoo lang ay tayo sila. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you who are weary and burdened." Read, weary and burdened from your sin and from your guilt, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ano ang number one goal ng Panginoon para sa atin? Rest. Kapahingahan. Lumuwag ang dibdib. Mapanatag. Matahimik. Nangyayari lang yon pag tayo'y napapatawad at nagpapatawad. So in Jesus, in God, you can relax. You can rest. Hindi kalbaryo dapat ang Christianity. Si Jesus na nga ang nagkalbaryo. Dapat siya restful, relaxing. Sa kalooban. Kung minsan ang napapagod sa iyo katawan dahil marami kang ginagawa, may ministry ka, meron kang inaasikaso, napapagod din kuminsan ang isip mo, pero hindi ang iyong kalooban, hindi ang iyong espiritu, dapat siya panatag. Mga kapatid, ewan ko kung gaano karami na sa atin ang nakaalam ng katotohanan ito. The greatest wealth in this whole world is peace. Tahimik ang loob mo. Pagkakain ka, nandun yung isip mo sa kinakain mo, hindi lumulutang at lumalayo. Na-enjoy mo yung anghang, yung tamis, yung lasa. Hindi yung kain ka ng kain, hindi mo namalayan kasi magulong isip mo. Pinakamahalaga yung kapayapaan, nahihiga ka, makakatulog ka. Hindi buong gabi gusto mong gisingin ng buong barangay dahil wala kang kasama. Napakahalaga yung kung nagbabasa ka, hindi lumilipad ang isip mo, you can focus. Tahimik ka. Yun ang mahalaga. At sabi ni Lord, yun ang gusto ko maramdaman nyo. Rest. At yan ang napakahalagang hakbang para mapahinga. Patawarin ang sarili from guilt, patawarin ang kapwa. Enjoy and pass on God's amazing love. A guilt-free life. Freedom from guilt is free, but it is not cheap because Jesus paid for it with His blood. Ama namin sa langit, salamat sapagkat merong kapahingahan sa inyo. May kapayapaan. Nais namin, Panginoon, ngayon na magkaroon ng kahulugan at bunga sa buhay namin ng aming narinig. Muling narinig kung alam na namin dati pa. Salamat, Panginoon, at may pagkakataon kaming magbulay-bulay, i-review ang buhay namin. Nais namin, Panginoon, umalis sa bulwagang ito na puno ng iyong pagpapala. Nais namin iwan dito ang dapat iwan sa paanan ni Jesus. Habang lahat ay nakayuko, nais kong ipanalangin ng mga kapatid na ngayon mismo hinihipo kayo ng Espiritu at gusto niyong magpalaya ng mga taong may kasalanan sa inyo, may atraso, may pagkakamali, pero ngayon gusto niya na silang patawarin at palayain. Tumayo kayo, mananalangin tayo. Hihingi tayo sa Panginoon ng kakayahang gawin ito. At hihingi tayo sa pagpapala sa Panginoong mangyari nga ito. Isipin niyo yung mga mukha, mga pangalan ng taong kung pwede lang sana at may kapangyarihan kayo, gusto niyong gantihan, gusto niyong mapahamak sila, ipagbubunyin niyo na sila'y masaktan. Pero ngayon, gusto niyo na silang palayain. Kung narito lang sana sila'y sasabihin yung kalimutan mo na ang kasalanan mo sa akin. Kakalimutan ko na rin, pinapatawad kita dahil ako man ay pinatawad na ng Diyos. Isa man yan o marami mga kapatid, ngayon din, manalangin kayo sa Panginoon, siya ang kausapin nyo kasi wala yung tao dito. Sabihin nyo yung pangalan ng tao, bagamat alam na yan ng Diyos, pero para maalala nyo. At sabihin nyo sa Panginoon, pinapatawad nyo na siya. Ano man yun, malaki man o maliit na pagkakamali. Kung meron tayong kasama na gusto pa kayong dayain ni Satanas sa huwag pa magpatawad, huwag kayong patalo. Dapat kayong magpatawad kasi sa pagpapatawad, kayo nananalo
because that's the way of God. Stand up and pray to God and set these people free in your own private prayer. Salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo kami ng pagkakataong paluwagin ang sarili naming buhay. Salamat sa espiritu ng pagpapakumbaba, kabaitan o karunungan na umiral at nanaig sa aming mga kapatid na tumitindig ngayon para magpatawad at magpalaya. Kayo, Ama, ang nakakaalam ng bawat isang pangalan, isang mukha, isang pagkakataon, pagkakamali na ngayon ay nais ng limutin ng iyong mga anak. Lord, we all bring this at the feet of the cross. Sa paanan ni Jesus, upang hugasan ang kanyang dugong dumaloy exactly for this. Hugasan niyo ang aming puso, hugasan niyo rin, Panginoon, ang aming alaala, ang mga pait, ang mga sama ng loob, mga galit, nanakit, mga tampo. In the name of Jesus of Nazareth, we rebuke all of this and drive this from our hearts and ask you, Holy Spirit, to fill our hearts with peace, with gladness, with love. Nawa ang pagpapatawad na ito, Panginoon, lalong makapagpatingkad sa kahulugan ng krus sa Kalbaryo. Lalong makapagpaluwalhati sa iyong pangalan at sa aming praktikal na buhay, magdala ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan. Kung may mga pagpapala, Panginoon, na hindi na ibigay, na binbin, na barahan, patungo sa mga taong ito, dahil sa galit na iningatan sa puso, ngayon sa pagpapatawad at pagpapalaya sa kapwa, alisin mo ang mga bara, padaluyin mo, O Diyos, ang mga pagpapalang dapat sana'y nun pa tinanggap, pero ngayon ibigay mo na ng buong laya sa mga anak mo ngayon ay nagbubukas ng puso. Sa pagluluwag ng mga pusong ito, Panginoon, lalo nawang dumaloy ang iyong salita, ang iyong pagpapala sa bawat isa. Salamat, Lord, and I pray for everyone standing up at this time, that you may give them more peace, more appetite when they eat, more peaceful and restful sleep, that you're going to give their work more fruits, and that their lives will be better, happier, more peaceful, more joyful. Let all good things flow into the lives of people who submit their hearts to your grace and kindness. Tayo'y magsiupo at patuloy na yumuko sa Panginoon sa panalangin, sapagkat meron pa akong isang grupong nais ipanalangin na ngayon din ay hihipuin ng Panginoon ayon sa iyong pananalig. Tayo yumuko. Sino man sa atin ngayon, hindi nyo pinapatawad ang sarili nyo, may galit kayo sa sarili nyo, meron kayong panghihinayang, meron kayong guilt feelings, pero ngayon, papatawarin nyo na rin sarili nyo. Kasi ang totoo ay matagal na kayong pinatawad ng Diyos. Stand up. We're going to thank God for this grace that you can forgive yourself. Praise God for those who say, I forgive myself today. Kung ano man ang nagawa ko, malaki o maliit, nakakahadlang sa aking kaligayahan, nagpapagulo sa aking isip. Ngayon, Lord, because you forgive me, I will forgive myself. Sino pang nais tumindig? This is your day of freedom. Pag kayo ay galit sa sarili nyo, meron kayong guilt feeling, inuusig kayo ng sarili nyong budhi, kahit saan kayo magpunta, kakambal nyo ang gulo ng isip. Kakambal nyo ang kakawalan ng pagtulog, kakambal nyo ang hirap ng loob. Hindi nyo dapat gawin yan sapagkat pwede kayong lumaya sa Panginoon. By the grace of Jesus and by the power of our God in heaven, you can be free. Jesus said, come to me, I'll give you rest. Those who like na matahimik ang kanilang puso, ang kanilang emosyon, tumindig kayo. Ilapit nyo sa Panginoon kung ano man yung galit nyo sa sarili o guilt feelings, panghihinayang, hindi nyo napapatawad ang inyong sarili. Ilapit nyo kung ano yon, ipagtapat nyo sa Diyos at sa habag ng Diyos, patawarin nyo ngayon din ang inyong mga sarili at lalabas kayo sa bulwagang ito, a brand new person, walang dalang mabigat, puro kagaanan ng Espiritu ng Diyos. Go on in silent prayer, ihayag nyo sa Diyos. Isang malaking pribilehiyo o Diyos na magpatawad sa sarili. Natigilan namin ang pagpaparusa sa sarili
ang walang hanggang pagbabayad sa mga utang na parang hindi mabayad-bayaran dahil lang hindi namin pinapatawad ang utang namin, maring sa aming kapwa o sa aming sarili. Kung meron kaming pagkakataong Panginoon ay hingi ng tawad dito kung ang kasalanan namin nagawa sa iba, turuan mo kaming magpakumbaba at humingi ng tawad. At kung aming pagkukulang naman ay sa aming sarili, Lord, salamat, pwede rin namin patawarin ang mga sarili namin. At ngayon, sa pagtayo ng mga kapatid na ito, empower each one to forgive herself or himself. Salamat, Lord, sa magaan na pakikitungan nyo sa amin. Salamat sa pagmamahal yung hindi nagpapahirap, kundi nagpapadali ng buhay. Salamat sa inyong kabaitan at kagandahang loob. Magsiyo po kayo mga kapatid at lahat tayo manatili sa ilan pang saglit ng pakikipagnig sa Diyos sa tahimik at taus-pusong pananalangin.